Nakatayo lang ako sa lobby ng hotel, pinagmamasdan ang sarili kong mga anak na nagtatawanan habang naglalakad palayo sa elevator ni hindi man lang lumingon. May narinig akong sinabi ni Monica, ang manugang ko, tungkol sa pagiging malaya na raw sa pabigat sa wakas. At nagtawanan silang lahat. Hindi nila alam na narinig ko ang bawat salita. Hindi nila alam na ako ang nagbayad ng bawat sentimo ng reservation na iyon gamit ang perang inipon ko sa loob ng 8 buwan sa pagbebenta ng mga pie ko tuwing linggo sa plaza ng bayan at sa pagtatago ng barya-barya sa isang lata ng biskwit na itinago ko sa likod ng mga delatang beans. Hindi rin nila alam kung ano ang gagawin ko, pero bumalik muna tayo sa simula dahil nagsimula ang lahat 3 linggo na ang nakalipas, isang Martes ng hapon nang mainit ang sikat ng araw sa bintana ng kusina ko. Naghahanda ako ng panghapon kong kape, tulad ng ginagawa ko araw-araw simula nang mabiyuda ako 4 na taon na ang nakalipas nang tumunog ang telepono ko. Si Rafael, ang panganay kong anak, gamit ang malambing niyang boses na ginagamit lang niya kapag may kailangan. "Ma, may maganda akong ideya," sabi niya. At naramdaman ko ang pamilyar na kaba sa dibdib ko na laging dumarating kapag isinasama ako ng mga anak ko sa kanilang mga plano. "Ano sa tingin mo kung mag-family trip tayo para sa holidays, lahat tayo, tulad ng dati?" Ang boses niya ay punong-puno ng sigla na halos makita ko na ang ngiti niya sa telepono. Nakakita ako ng isang magandang hotel sa tabing dagat, may mga pool, restaurant at mga aktibidad para sa mga bata. Perpekto yon, ma. Ibinaba ko ang takure ng kape sa counter, nararamdamang namumuo ang luha ng tuwa sa aking mga mata. Ang tagal na mula noong naramdaman kong kasama ako, mula noong inimbitahan ako sa kahit anong bagay maliban sa isang family dinner, kung saan tahimik lang akong nakaupo habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga trabaho, kanilang mga biyahe, kanilang mga plano. Palagi akong ang naghahain, ang nagliligpit ng mga pinggan, ang naiiwan sa kusina habang lahat sila ay pumupunta sa sala. "Napakagandang ideya niyan, anak," sagot ko. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. "Kailan ba yan?" "Unang linggo ng Enero, 7 araw, ma. Isipin mo, tayong lahat, ako, si Monica, si Diego, at si Ana, ang mga apo, at ikaw syempre, parang isang malaking masayang pamilya." Huminto siya sandali at saka idinagdag, "May isa lang maliit na detalye, ma. Kailangan ng hotel na isang tao lang ang gumawa ng reservation. Pwede bang ikaw na ang mag-asikaso? Itra-transfer na lang namin sa iyo ang pera pagkatapos." Siyempre, palaging ganito. Ako ang naglalagay ng pangalan ko. Ako ang gumagarantiya. Ako ang humahawak ng papeles habang sila ang nagsasaya. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko ininda. Ito ay isang pagkakataon na gumawa ng isang espesyal na bagay para sa pamilya ko, para ipakita sa kanila kung gaano ko sila kamahal. "Siyempre, anak, asahan mo ako." Nang hapon ding iyon, tumawag ako sa hotel. Mabait at profesional ang boses ng receptionist. "Golden Palms Hotel. How can I help you?" "Gusto kong magpa-reserve para sa 12 tao," sabi ko. Ramdam ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi pa ako kailanman nag-organisa ng ganito kalaki. "Perfect, ma'am. Para sa anong mga petsa?" "Mula Enero 2 hanggang 9. Narinig ko ang pag-click ng kanyang keyboard. "Sige po, 5 family suites, all-inclusive na may access sa lahat ng activities. Ang kabuuan po ay $4,200. Huminto ako sa paghinga. $4,200. Ang pensyon ko ay $800 bawat buwan. May naipon akong $800 sa pagbebenta ng pie sa loob ng 8 buwan. Kulang ang pera ko. "Ma'am, andyan pa po kayo?" Oo, pasensya na. Pwede bang i-confirm ang reservation at magbayad na lang mamaya? "Kailangan po namin ng 50% deposito para ma-confirm, ma'am. $2,100. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nakaupo ako sa aking tumba-tumba, paulit-ulit na nagkukwenta. Mayroon akong $50 na cash, ilang ipon na itinabi ko para sa mga emergency at ang aking wedding ring. Ang singsing na ibinigay ng asawa ko 42 taon na ang nakalipas, na may maliit na diamanteng kumikinang kapag tinatamaan ng ilaw. Kinabukasan, pumunta ako sa alhasan sa bayan.
Si Mr. Jenkins, ang may-ari, ay isang matandang lalaki na kilala ang buong pamilya ko. Estela, kumusta ka? Mabuti naman po, Mr. Jenkins. Nagpunta po ako para itanong kung magkano ang ibibigay ninyo para sa singsing na ito. Sinuri niya ito gamit ang kanyang lente, pinag-ikot-ikot sa pagitan ng kanyang mga kulubot na daliri. Magandang piyesa ito, Estela. Maibibigay ko sa iyo ng $800. Para akong sinuntok sa sikmura. $800 para sa 42 taon ng pagsasama. Pero naisip ko ang ngiti ni Rafael, ang pagkakataong makasama ang buong pamilya ko ng masaya. Sige po. Gamit ang pera mula sa singsing at ang aking mga ipon, tumawag ako sa hotel ng hapon ding iyon at binayaran ang deposito. Nakumpirma ang reservation sa pangalan ko gamit ang aking credit card bilang garantiya. 5 family suites, 12 tao, 7 araw, all-inclusive. Sa mga sumunod na linggo, tuwing nakakausap ko sina Rafael o Diego, tinatanong nila ako tungkol sa mga detalye ng biyahe pero hindi nila binabanggit ang pera. Pag-usapan na lang natin, yan mamaya, sasabihin nila. Ang mahalaga ay magkakasama tayong lahat. Nagpatuloy ako sa pagbebenta ng mga pie tuwing linggo, tumatanggap ng mga patahi mula sa mga kapitbahay at iniipon ang bawat dolyar na kaya kong ipunin para mabayaran ang natitirang balanse. Naging mas malamig ang bahay ko dahil hininaan ko ang heater. Mas kaunti na ang kinakain kong karne at naglalakad na lang ako imbes na sumakay ng bus. Lahat para sa perpektong family trip na iyon. 3 araw bago ang biyahe, tumawag si Rafael na tuwang-tuwa. Ma, hindi mo alam kung gaano kami kasabik sa mga araw na ito. Super excited ang mga bata. Si Monica, nakaimpake na lahat. Kumusta ang mga paghahanda sa hotel? Handa na ang lahat, anak. Ang huling bayad na lang ang kulang. Ay oo, syempre. Sige, aayusin natin yan pagdating doon. Ang mahalaga, mag-enjoy tayo. Gabi bago ang biyahe, binayaran ko ng buo ang reservasyon gamit ang credit card ko. $2,100 ang wedding ring ko, lahat ng ipon ko, kasama pa ang utang na natira sa card ko. Pero sulit ito. Magkakaroon ako ng 7 perpektong araw kasama ang pamilya ko. Wala akong kamalay-malay sa aking matutuklasan. Umaga ng biyahe, gumising ako bago pa sumikat ang araw. Inihanda ko na ang maleta ko kagabi, maingat na tinupi ang bawat damit, pinili ang pinakamagaganda kong bestida, ang kwintas na perlas na bigay ng nanay ko, at ang komportable kong sapatos na panglakad sa dalampasigan, para akong isang batang naghihintay ng Pasko. Ang tagal na mula nang meron akong inaasahan ng may ganitong kasabikan. Dapat ay susunduin ako ni Rafael ng 7:00 ng umaga. Plano naming magsabay-sabay sa 2 sasakyan papunta sa hotel na 3 oras na biyahe ang layo. Isinuot ko ang light blue na bestida ko, yung laging sinasabi ni Diego na nagpapabata sa akin at maingat na naglagay ng kaunting make-up. Gusto kong maging maganda sa mga family picture na siguradong kukunan namin. 7:30, bumusina si Rafael mula sa kalye. Kinuha ko ang maleta ko, isinara ang pinto, at naglakad papunta sa sasakyan na may ngiting hindi maalis sa aking mukha. Sa passenger seat, si Monica, ang manugang ko, ay nakatingin sa kanyang telepono. Sa likod, ang 2 kong bunsong apo ay naglalaro sa isang tablet. Magandang umaga, pamilya, sabi ko pagpasok sa kotse, pero ang mga bata lang ang sumagot ng, "Hi, Lola." Si Monica na abala ay bahagya lang tumingin ng 1 segundo at bumulong ng isang bagay na parang pagbati. Pinaandar ni Rafael ang makina. Handa na ba kayo para sa isang perpektong bakasyon ng pamilya? Tanong ko, sinusubukang magsimula ng masayang usapan. Opo, ma, sagot ni Rafael, pero parang pagod ang boses niya. Monica, na-text mo na ba si Ana para masundan nila tayo? Nakaalis na sila. Si Diego, parang pagong magmaneho, kaya malamang mauuna tayo sa kanila, sagot ni Monica nang hindi tumitingin mula sa kanyang telepono. Sa biyahe, ilang beses akong sumubok makipag-usap. Tinanong ko sila tungkol sa trabaho ni Rafael, sa mga plano nila sa hotel, kung marunong bang lumangoy ang mga bata. Ang mga sagot ay iisang salita lang, mga buntong hininga at mga pilit ng ngiti na mabilis ding nawawala.
Si Monica ay patuloy sa pag-text at paminsan-minsan ay tumatawa sa isang bagay na nababasa niya sa kanyang screen. Mukhang nakakatawa yan tanong ko minsan. Sinusubukang maging bahagi ng kung anuman ang nagpapasaya sa kanya. Group chat ng mga kaibigan ko, sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. Mga bagay na hindi mo maiintindihan. Natahimik ako pagkatapos noon, nakatingin sa labas ng bintana sa mga dumadaang bukirin, mga maliliit na bahay, mga puno na nagsisimula palang magbago ng kulay. Naisip ko ang lahat ng pie na naibenta ko para mabayaran ang biyaheng ito. Ang mga gabing nagpuyat ako sa pananahi para kumita ng ilang dagdag na dolyar, ang wedding ring ko na ngayon ay nasa kaha de yero ng isang alhasan. Pagdating namin sa hotel, napigil ang hininga ko. Mas maganda pa ito kaysa sa inakala ko mula sa mga litrato online. Matatayog na puno ng palma ang humahampas sa hangin ng karagatan. Ang mga hardin ay perpektong inalagaan na may mga bulaklak ng bawat kulay. Ang puting harapan ng gusali ay kumikinang sa ilalim ng araw ng katanghalian. Ang pasukan ay may mga fountain na may nakaka-relax na tunog at naririnig ko ang dagat sa di kalayuan. Napakagandang lugar. Bulalas ko, nararamdamang lumaki ang dibdib ko sa kaligayahan. Hindi ako makapaniwalang nandito na tayo. Tumalon palabas ng kotse ang mga bata, tuwang-tuwa at tumakbo papunta sa pasukan. Sinimulan ni na Rafael at Monica na kunin ang mga maleta mula sa likuran ng sasakyan. Sa sandaling iyon, dumating ang pangalawang sasakyan kasama si Diego, si Ana, at ang natitirang bahagi ng pamilya. Ang 17 taong gulang kong apo, si Mariana, ang tanging lumapit para yakapin ako. "Lola, ang ganda ng lugar na ito," sabi niya, nagniningning sa tuwa ang kanyang mga mata. "Nakita niyo po ba yung pool? Ang laki at sabi nila may mga panggabing aktibidad at mga themed restaurant pa." "Alam ko, apo, magiging isang napakagandang linggo ito," sagot ko, hinahaplos ang kanyang buhok. Buti na lang may isang nakikiisa sa aking kasabikan. Pumasok kaming lahat sa lobby at dumiretso ako sa reception desk. Ito ay isang maluwag at eleganteng lugar na may mga sahig na marmol na sumasalamin sa liwanag mula sa mga kristal na lampara, mga puting leather na sofa at mga tropikal na halaman sa malalaking paso. Amoy sariwang bulaklak at simoy ng dagat ang hangin. "Magandang umaga," sabi ko sa receptionist, isang dalagang may mabait na ngiti. "May reservation ako sa pangalan ni Estella Williams." Nag-type siya sa kanyang computer at ngumiti. "Siyempre, Mrs. Williams, hinihintay po namin kayo. 5 family suites, 7 gabi, all-inclusive para sa 12 tao. Maayos na po ang lahat." Habang inihahanda niya ang mga susi at ipinapaliwanag ang mga serbisyo ng hotel, narinig kong nagbubulungan ang mga anak ko sa likod ko. 5 suites, narinig kong bulong ni Diego kay Rafael. "Akala ko ba mas simple lang?" "Si Mama ang nag-organisa ng lahat," sagot ni Rafael. "Pag-usapan na lang natin mamaya kung paano hahatiin ang gastos." Inabot sa akin ng receptionist ang mga susi sa mga eleganteng keychain na hugis puno ng palma. Ang mga suite ay nasa 2 palapag, lahat ay may tanawin ng karagatan. Ang almusal po ay mula 6:00 hanggang 10:00 ng umaga sa main restaurant. Tanghalian mula 12:00 hanggang 3:00 ng hapon at hapunan mula 6:00 hanggang 10:00 ng gabi. Mayroon din po kayong full access sa spa, mga pool, sports activities at panggabing entertainment. "Napakaganda naman," bulalas ko, ramdam ang pintig ng puso ko sa tuwa. "Narinig niyo ba yon, mga anak? May access tayo sa lahat." Pero nang lumingon ako para ibahagi ang aking kagalakan sa pamilya, natigilan ako. Walang sino man doon. Si Rafael, Diego, Monica, Ana at lahat ng apo ay nawala na. Si Mariana na lang ang natira, nakatingin sa akin na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. "Saan nagpunta ang lahat?" tanong ko, nararamdaman ang panlalamig ng sikmura ko. "Pumunta sila sa mga elevator," sagot niya, kinakagat ang ibabang labi. "Sabi ni Papa, aakyat na raw sila sa mga kwarto at magkikita-kita na lang daw tayo mamaya." Nang hindi ako hinihintay, nang wala ang mga susi, hindi sumagot si Mariana, pero nakita ko sa kanyang mga mata na may hindi siya sinasabi sa akin.
Naglakad kami papunta sa lugar ng elevator pero walang bakas ng pamilya. Umakyat kami sa ikatlong palapag at naglakad sa pasilyo, hinahanap sila pero para silang naglaho. Mariana, ano ba ang nangyayari dito? Tanong ko, nanginginig ang boses. Bumuntong hininga siya at kinuha ang kanyang telepono. Lola, may kailangan po kayong malaman na sa family group chat sila. At huminto siya na parang nahihirapang magpatuloy. Anong group chat? Yung ginawa ni Papa, ni Tito Rafael, ni Mama at ni Tita Monica. Ang pangalan po ay Drama Free Vacation. Naging mas mahina ang kanyang boses. Lola, sila, ayaw po nilang sumama kayo sa biyahe. Pakiramdam ko ay gumagalaw ang sahig na marmol sa ilalim ng aking mga paa. Anong ibig mong sabihin na ayaw nila akong sumama? Pero inimbita ako ni Rafael. Pinakiusapan niya akong iorganisa ang lahat. Ipinakita sa akin ni Mariana ang kanyang telepono na may nanginginig na mga kamay. Sa screen, nakita ko ang group chat. Ang mga pinakabagong mensahe ay nagsasabi ng mga bagay na dumurog sa puso ko. Nakarating na kami, inasikaso na ng matanda ang lahat gaya ng dati. Perpekto. Ngayon makakapag-enjoy na tayo nang hindi niya tayo binabantayan palagi. Nakita niyo ba kung gaano siya kasabik sa reception? Nakakahiya. Well, at least may silbi siya. Hayaan siyang manatili sa kwarto niya at manood ng TV habang sinusulit natin ang lahat. Naging malabo ang mga salita sa harap ng aking mga mata. Naramdaman kong namumuo ang mga luha, naninikip ang lalamunan ko. $2,100 ang wedding ring ko, 8 buwan ng pagtatrabaho, lahat para lang sila ay mag-enjoy ng walang drama, nang wala ako. Lola, ang boses ni Mariana ay parang nanggagaling sa malayo. Lola, okay lang po ba kayo? Hindi ako okay. Pero hindi rin ako talunan. Nakatayo ako roon sa pasilyo ng hotel, hawak ang 5 susing nakasabit sa aking nanginginig na mga daliri habang si Mariana ay nakatingin sa akin na may luhang mga mata. Patuloy na dumarating ang mga mensahe mula sa group chat sa kanyang telepono. Bawat isa ay parang isang punyal sa aking puso. Sana hindi siya maging mapilit tungkol sa mga family dinner. Huwag kang mag-alala, Monica. Kung maging masyado siyang makulit, sabihin na lang natin na mukha siyang pagod at dapat na siyang magpahinga. Ang mahalaga, mag-enjoy ang mga bata. Pwede naman siyang gumawa ng sarili niyang bagay. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Amoy kalinisan at sariwang bulaklak ang pasilyo, pero ang tanging nalalasahan ko ay ang mapait na lasa ng kahihiyan sa aking bibig. Sa loob ng 40 taon, pinalaki ko ang mga batang iyon. Isinakripisyo ko ang aking mga pangarap para sa kanila. Ibinenta ko ang aking wedding ring para ibigay sa kanila ang perpektong bakasyong ito at ito ang iginanti nila sa akin. Mariana, sabi ko sa boses na hindi ko nakilala, gaano na katagal yung group chat na yan? Tiningnan niya ang kanyang telepono, nag-scroll pataas para tingnan ang mga lumang mensahe. Mula pa noong iminungkahi ni Tito Rafael ang biyahe, Lola. Tingnan niyo po dito. Sabi rito, ginawa niya ito noong araw ding tumawag siya sa inyo. Ipinakita sa akin ng apo ko ang screen. Nandoon, malinaw na malinaw. Group created on December 12th by Rafael Carter. Ang parehong araw na tumawag ang anak ko gamit ang kanyang matamis na boses para imbitahan ako sa pangarap kong family trip. Patuloy kong binasa ang mga mas lumang mensahe, bawat isa ay mas malala kaysa sa nauna. Nakausap ko na si Mama, naniwala siya sa buong kwento. Siguradong kaya niyang iorganisa. Alam niyo naman siya pagdating sa technology. Hindi mahalaga, kung magkamali siya, aayusin natin. Ang importante, siya ang magbabayad. Mahusay, libreng bakasyon na walang family drama. Para malinaw lang, walang all-together activities, kanya-kanya. Naging malabo ang mga salita dahil sa mga luhang hindi ko na mapigilan. Pero mayroon pang iba. Mga mas bagong mensahe na nagpaunawa sa akin sa laki ng kanilang kataksilan. Na-confirm mo ba na pinapayagan ng hotel ang mga pagbabago sa reservation? Oo, nagtanong si Diego sa reception. Dahil nakapangalan kay Mama, pwede siyang gumawa ng mga pagbabago. Perpekto.
Bukas, kukumbinsihin natin siyang ilipat ang mga kwarto sa mga pangalan natin para sigurado. At sa huling araw, sasabihin natin sa kanya na may error sa billing at kailangan ng hotel na ibang tao ang mag-asikaso ng bayad. Ayun na. Hindi lang nila binalak na balewalain ako sa biyahe, kundi balak din nilang iwanan ako sa buong utang sa huli. Ginamit nila ako para mag-organisa at magbayad para sa kanilang perpektong bakasyon. At pagkatapos, plano nilang iwanan ako sa bayarin. Lola, marahang hinawakan ni Mariana ang braso ko. Ano po ang gagawin ninyo? Umalingaw-ngaw ang tanong na iyon sa isip ko. Ano nga ba ang gagawin ko? Ang dating Estela ay iiyak ng tahimik, lulunukin ang kahihiyan at magkukunwaring wala siyang nakita. Gugugulin niya ang 7 araw na nakakulong sa kanyang kwarto, mag-o-order ng room service para hindi makaabala sa pamilya sa mga restaurant, manonood ng TV habang sila ay nag-e-enjoy sa pool, sa spa at sa mga panggabing aktibidad na ako ang nagbayad. Pero may nagbago sa loob ko. Siguro dahil nakita kong nawala ang wedding ring ko sa kamay ng alahero. O siguro dahil sa 8 buwan na iyon ng paggising bago sumikat ang araw para gumawa ng mga pie at ibenta sa plaza ng bayan. Siguro dahil sa realisasyon na ang sarili kong mga anak ay tingin sa akin ay isang naglalakad na pitaka, kapaki-pakinabang para magbayad at mag-organisa, pero isang abala para isama. Hindi ko pa alam, Apo, sagot ko kay Mariana, pinupunasan ng aking mga luha gamit ang likod ng aking kamay. Pero hindi ako tatayo lang dito at iiyak. Naglakad kami papunta sa aking suite. Maganda ito, may king-size na kama na nababalutan ng malinis na puting kumot, isang balkonahe na may direktang tanawin ng karagatan, at isang banyong marmol na may malalim na bathtub. Lahat ng pinangarap ko sa loob ng maraming buwan habang nag-iipon ng bawat sentimo. Pero ngayon, parang wala itong laman. Parang isang entablado para sa isang dula kung saan ako lang ang tagapondo, hindi ang bida. Umupo ako sa kama at si Mariana ay tumayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa dalampasigan kung saan nakikita ko na ang ilang miyembro ng pamilya. Nasa pool sina Rafael at Diego kasama ang kanilang mga anak. Sina Monica at Ana ay umiinom ng cocktails sa ilalim ng isang payong. Lahat sila ay nagtatawanan at nagsasaya na parang walang nangyari. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Sabi ko kay Mariana. Hindi ang pera o kahit ang katotohanang nagsinungaling sila sa akin. Ang masakit ay akala ko, sa wakas, magiging isang tunay na pamilya na tayo, nagagawa tayo ng magagandang alaala ng magkakasama. Lumingon si Mariana at nakita kong namumula ang kanyang mga mata. Lola, sinubukan ko po silang sabihan na mali yon. Noong idinagdag ako ni Papa sa grupo, sinabi ko sa kanila na hindi yon patas sa inyo, pero sabi nila hindi ko raw naiintindihan na minsan kailangan ng mga matatanda na gumawa ng mahihirap na desisyon. Mahihirap na desisyon, ganoon pala ang tingin nila sa akin, isang mahirap na desisyon. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ko. Mensahe mula kay Rafael. Ma, nakaayos na kami. Manananghalian kami sa restaurant sa beach. Kung gusto mo, pwede kang mag-order ng room service. See you at dinner. Mga sinungaling. Alam na alam kong binalak nilang mananghalian nang wala ako. Pero sa pagkakataong ito, imbes na masaktan, ngumiti ako. Sabihin mo sa tatay mo, maraming salamat pero may iba akong plano. At hindi ako nagsisinungaling. Mayroon nga akong ibang mga plano. Mga planong nabubuo sa aking isipan na may kalinawan na ikinagulat ko. Nang hapong iyon, habang ang pamilya ko ay nag-e-enjoy sa beach gamit ang perang binayad ko, abala ako sa paggawa ng ilang napakahalagang tawag. Unang hinto, ang bangko ko. Pangalawang hinto, ang reception ng hotel. Pangatlong hinto, ang abogado ko. Dahil kung akala ng mga anak ko ay paglalaruan nila ako, nagkakamali sila. Nagsisimula pa lang ang laro at sa pagkakataong ito, hawak ko ang lahat ng baraha. Nang hapong iyon, habang ang pamilya ko ay nagsasaya sa dalampasigan, naniniwalang natagpuan nila ang perpektong formula para sa isang libreng bakasyon, nasa kwarto ako at isinasagawa ang sarili kong plano.
Natutunan ko sa loob ng 65 taon na ang pasensya ang pinakamakapangyarihang sandata na maaaring taglayin ng isang babae, lalo na kapag minamaliit siya. Ang una kong tawag ay sa bangko. Matapos mag-navigate sa isang maze ng mga automated na option at maghintay ng 20 minuto, sa wakas ay nakausap ko ang isang human representative. National Bank, this is Carmen speaking. How can I help you? Magandang umaga, Carmen. Ang pangalan ko ay Estella Williams. Kailangan kong i-report ang isang posibleng pagtatangkang pandaraya sa aking credit card. Siyempre, Mrs. Williams, maaari ko po bang makuha ang inyong card number at petsa ng kapanganakan para ma-verify ang inyong identity? Matapos kumpirmahin ang aking impormasyon, ipinaliwanag ko ang sitwasyon, maingat na pinipili ang bawat salita. Carmen, may dahilan ako para maniwala na isang miyembro ng pamilya ko ang susubok na i-dispute ang mga lehitimong singil na ginawa ko sa aking card, particular ang isang hotel reservation na nagkakahalaga ng $4,200 na personal kong pinahintulutan at binayaran. Naintindihan ko po ang inyong alalahanin, Mrs. Williams. Mayroon po ba kayong ebidensya ng potensyal na mapanlinlang na dispute na ito? Oo. Hawak ko ang lahat ng dokumento ng reservation, mga kumpirmasyon ng pagbabayad at mga testigo na maaaring magpatunay na pinahintulutan ko ang lahat ng gastos. Bukod dito, narinig ng apo ko ang aking anak sa telepono ngayon na pinag-uusapan ang pagdispute sa mga singil na ito. Itinala ni Carmen ang lahat at ipinaliwanag ang proseso. Maglalagay po ako ng protection note sa inyong account, Mrs. Williams. Kung may sino mang susubok na i-dispute ang mga singil na ito, isang automatikong investigasyon ang magsisimula na mangangailangan ng matibay na ebidensya ng aktwal na pandaraya. At sa pansamantala, mananatiling valid ang mga singil hanggat hindi na patutunayang iba. Padadalhan ko rin po kayo ng email ng isang form para idokumento ang lahat ng may kaugnayan sa potensyal na family fraud attempt na ito. Pagkatapos kong ibaba ang telepono sa bangko, pakiramdam ko ay nanalo ako sa unang laban ng isang digmaang nagsisimula pa lang, pero kailangan ko pa ng mas maraming bala. Ang pangalawa kong tawag ay sa reception ng hotel. Magandang hapon, maaari ko po bang makausap ang manager? 5 minuto ang lumipas, isang lalaking may mabait na boses ang nagpakilala. Mrs. Williams, ako po si Miguel Anderson, ang hotel manager. Sabi po ng receptionist, gusto niyo raw akong makausap. Opo, Mr. Anderson. Meron po akong isang maselang sitwasyon sa pamilya at kailangan kong tiyakin na ilang impormasyon ay opisyal na nakarehistro. Ipinaliwanag ko na ako ang nagbayad ng buong reservation bilang sorpresa para sa aking pamilya, ngunit natuklasan kong plano nilang i-dispute ang mga singil sa mapanlinlang na paraan. Naiintindihan ko po ng lubos, Mrs. Williams. Sa kasamaang palad, hindi po ito ang unang pagkakataon na nakakita kami ng mga ganitong sitwasyon sa pamilya. Ano po ang gusto ninyong gawin namin? Una, kailangan kong kumpirmahin ninyo sa sulat na ako lamang ang may hawak ng reservation at ako ang nagbayad ng lahat ng kusa. Pangalawa, kung sino man sa pamilya ko ang susubok na gumawa ng mga pagbabago nang wala ako, gusto kong kontakin ninyo ako kaagad. Siyempre, ma'am, magpapadala ako ng isang opisyal na sulat na nagkukumpirma sa lahat ng detalye ng inyong reservation at pagbabayad. Iuutos ko rin po sa lahat ng staff sa reception ang tungkol sa sitwasyon. Isa pa pong bagay, Mr. Anderson, posible po bang mag-schedule tayo ng meeting bukas ng umaga? Palagay ko ay kakailanganin kong gumawa ng ilang pagbabago sa reservation. Siyempre, okay lang po ba sa inyo ang 9:00 ng umaga? Perpekto. Ang pangatlo kong tawag ang pinakamahalaga. Natagpuan ko ang numero ni Mr. Jenkins, ang abogadong tumulong sa aking asawa sa kanyang huling habilin at humawak ng ilang maliliit na usapin ng pamilya sa mga nakaraang taon. Jenkins and Associates, magandang hapon. Magandang hapon. Nandyan po ba si Mr. Jenkins? Si Estella Williams po ito. Mrs. Williams, ikinagagalak ko pong marinig kayo. Kasama po ni Mr. Jenkins ang isang kliyente, pero maaari ko po siyang istorbohin kung ito'y apurahan. Apurahan ito. 3 minuto ang lumipas, ang pamilyar na boses ni Mr. Jenkins ang pumuno sa telepono. Estella, kumusta ka? Ayos lang ba ang lahat?
Hindi, Mr. Jenkins, walang ayos. Kailangan ko po ng agarang legal na payo. Ikinuwento ko sa kanya ang buong pangyayari. Ang biyahe, ang mga mensahe sa group chat, ang planong i-dispute ang mga singil, lahat. Nakinig si Mr. Jenkins nang hindi sumasabad, paminsan-minsan ay gumagawa ng mga tunog ng pagkadismaya. Estela, napakaseryoso nito. Ang binabalak ng iyong mga anak ay bumubuo ng financial fraud at elder abuse. Elder abuse? Oo, ang paggamit ng panlilinlang para makakuha ng pinansyal na benepisyo mula sa isang senior citizen ay isang federal offense. Bukod dito, ang pagdispute sa mga lehitimong singil ay bank fraud. Ano po ang maaari kong gawin? Ilang bagay. Una, mabuti at nakipag-ugnayan ka na sa bangko. Pangalawa, padadalhan kita ng email ng isang dokumento na gusto kong pirmahan mo at ipanotaryo. Ito ay isang sinumpaang salaysay na kusang loob mong binayaran ang lahat ng gastos sa biyahe. Mayroon bang notaryo sa hotel? Karamihan ng malalaking hotel ay may notary services para sa mga bisita. Tanungin mo ang manager. Ano pa po ang maaari kong gawin? Estela, may kailangan akong itanong sa'yo na mahalaga. Gusto mo bang magsampa ng legal na kaso laban sa iyong mga anak? Ang tanong ay tumama sa akin na parang suntok sa sikmura. Legal na kaso laban kina Rafael at Diego, ang mga batang pinalaki ko, inalagaan noong sila'y may sakit na pinagsakripisyuhan ko ng labis. Hindi ko po alam, Mr. Jenkins, gusto ko lang silang tumigil. Naiintindihan ko pero gusto kong malaman mo na may mga opsyon ka. Maaari mo silang kasuhan para sa pandaraya. Maaari mong baguhin ang iyong huling habilin. Maaari kang gumawa ng mga hakbang para protektahan ang iyong mga ari-arian. Pag-isipan mo. Pagkatapos kong ibaba ang tawag kay Mr. Jenkins, naupo ako ng tahimik sa loob ng ilang minuto. Nagsisimula nang lumubog ang araw, pinipintahan ang aking kwarto ng mga ginintuang kulay. Naririnig ko ang masasayang boses ng aking pamilya na bumabalik mula sa beach, nagtatawanan, pinag-uusapan ang kanilang mga plano para sa hapunan. 6:30, may kumatok sa aking pinto. Si Rafael. Hoy ma, kumusta ang hapon mo? Naging produktibo anak. Produktibo? Anong ginawa mo? Mahahalagang tawag, papeles, mga bagay-bagay ng matatanda. Nakita kong naging medyo pilit ang kanyang ngiti. Ma, speaking of papeles, naisip namin ni Diego na baka mas madali kung kami na ang hahawak ng ilang detalye sa hotel, alam mo na, para hindi ka na mag-alala sa kahit ano. Ayan na, ang unang opisyal na hakbang ng kanilang plano. Anong klaseng mga detalye? Well, yung mga susi sa ibang kwarto, halimbawa, para kung sakaling may emergency at kailangan naming pumasok. Anong klaseng emergency ang mangangailangan na magkaroon kayo ng access sa mga kwartong hindi sa inyo? Tila nabigla si Rafael sa direktang tanong. Hindi ko alam ma, naisip lang namin na mas praktikal. Rafael, sabi ko sa pinakakalmadong boses na kaya ko, 65 taong gulang na ako, hindi 75. Kaya kong hawakan ang mga susi ng mga kwarto. Siyempre ma, hindi ko naman sinasabing hindi mo kaya. Naisip ko lang na, ano ba talaga ang inisip mo? Pinanood ko siyang mataranta, naghahanap ng tamang salita para manipulahin ang sitwasyon nang hindi masyadong halata. Wala ma, kalimutan mo na. Sasama ka ba sa hapunan? Siyempre, pera ko ang nagbabayad para sa hapunan na yan, hindi ba? Nagulat siya sa tanong. Pera mo? Kaninong pera pa ba, Rafael? Hindi, siyempre tama ka. Paghahatian natin lahat sa dulo ng biyahe, tulad ng napag-usapan natin. Kailan ba natin napag-usapan yan? Nagkasundo ba tayo kailanman na ito ay isang shared expense? Ma, hindi ko maintindihan kung bakit mo tinatanong ang mga to. Tumayo ako at naglakad papunta sa pinto. Tara na't maghapunan anak, nagugutom na ako. Habang naglalakad kami papunta sa elevator, ramdam ko ang kanyang pagkalito. Ang plano niya ay nangangailangan na ako ay predictable, madaling pamahalaan na kumilos tulad ng dati. Pero hindi na ako ang parehong babae na dumating sa hotel 2 araw na ang nakalipas. Sa hapunan, pinanood ko ang aking pamilya gamit ang mga bagong mata. Nakita ko kung paano nila ninamnam ang pagkaing binayaran ko, ang mamahaling inuming in-order nila ng walang pag-aalinlangan,
ang maraming dessert na kinuha nila dahil lang gusto nila. Nakita ko kung paano nila pinag-usapan ang kanilang mga plano para sa kinabukasan na parang wala ako roon, na parang optional lang ang presensya ko. Pero may nakita rin akong iba. Nakita ko si Mariana na nakatingin sa akin na may nag-aalalang mga mata, nauunawaan na may nagbago sa akin. Nakita ko ang aking mga mas batang apo na tunay na nag-e-enjoy sa biyahe, walang alam sa mga kataksilan ng mga matatanda. At napagtanto ko ang isang mahalagang bagay. Hindi lahat sa mesang iyon ay nagtaksil sa akin. Nang gabing iyon, pagkatapos magpunta ng lahat sa kani-kanilang kwarto, pumunta si Mariana para makipagkita sa akin tulad ng aming napagkasunduan. Lola, ano po ang nangyayari? Parang ang weird ni Papa kanina sa hapunan. Weird siya dahil hindi gumagana ang plano niya tulad ng inaasahan niya. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga tawag ko ng araw na iyon, sa mga hakbang na ginawa ko para protektahan ang sarili ko, sa meeting na itinakda ko sa hotel manager kinaumagahan. Kakansilahin niyo po ba ang biyahe? Tanong niya, nanlalaki ang mga mata. Hindi, apo, may gagawin akong mas maganda. Ano po? Ngumiti ako. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, ito ay isang tunay na ngiti, hindi pilit. Ibibigay ko sa kanila kung ano talaga ang nararapat sa kanila. 5:00 ng umaga, gising na ako. Hindi dahil nag-alarm ako, kundi dahil nasanay na ang katawan kong gumising ng maaga noong mga buwan ng pagbebenta ko ng pie. Pero sa pagkakataong ito, imbes na maramdaman ang pamilyar na bigat ng pagod at obligasyon, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ngayon, ang araw na magbabago ang lahat. Naligo ako ng mahinahon, isinuot ang pinakamaganda kong damit, ang navy blue suit na binili ko para sa libing ng asawa ko pero hindi nagkaroon ng pagkakataong isuot sa isang mahalagang okasyon at bumaba sa restaurant. 6:30 pa lang at halos walang tao sa lugar. Perpekto. Kailangan ko ng katahimikan para muling suriin ang aking mga tala. Habang umiinom ako ng kape at tinitingnan ang mga dokumentong ipinadala sa akin ni Mr. Jenkins kaninang madaling araw, nakita kong pumasok si Miguel Anderson, ang hotel manager. Siya ay isang lalaking nasa edad 40, elegante, na may mainit na profesionalismo na katangian ng mga taong tunay na nakauunawa sa serbisyo. Mrs. Williams, magandang umaga po. Nakatulog po ba kayo ng maayos? Napakasarap ng tulog ko, salamat. Pwede ba nating iurong ang ating meeting? May ilang bagay akong gustong pag-usapan bago magising ang pamilya ko. Siyempre po, mas gusto niyo po bang pumunta sa opisina ko? Oo, perpekto yan. Ang kanyang opisina ay elegante, ngunit komportable, na may tanawin ng hardin ng hotel. May mga diploma sa pader, mga larawan ng mga espesyal na kaganapan, at isang takure ng kape kung saan agad niya akong inalok ng isang tasa. Mrs. Williams, kagabi po ay sinuri ko ang inyong kaso kasama ang aking legal team. Nais po naming tiyakin na lubos naming nauunawaan ang sitwasyon. Ang inyong legal team? Opo, ang mga kasong tulad ng sa inyo, bagamat sa kasamaang palad ay hindi bihira, ay nangangailangan na sundin namin ang ilang protocol para protektahan ang bisita at ang hotel. Binuksan ni Miguel ang isang folder sa kanyang mesa. Hayaan niyo po akong kumpirmahin. Binayaran niyo po ang buong reservation na nagkakahalaga ng $4,200 gamit ang sarili ninyong credit card nang walang pamimilit bilang sorpresa para sa inyong pamilya. Tama po ba? Hustong-husto. At meron po kayong ebidensya na ilang miyembro ng inyong pamilya ay plano na i-dispute ang mga singil na ito sa mapanlinlang na paraan? Oo. Narinig ng apo ko ang aking anak na nakikipag-ugnayan sa bangko. Naintindihan ko po. May 2 dokumento ako rito na gusto kong suriin ninyo. Ang unang dokumento ay isang opisyal na pahayag mula sa hotel na nagkukumpirma sa lahat ng detalye ng aking reservation at pagbabayad. Ang pangalawa ay mas interesante, isang addendum sa kontrata na nagbibigay sa akin ng eksklusibong awtoridad sa anumang aspeto ng panunuluyan. Ano po ba eksakto ang ibig sabihin nito? Tanong ko, itinuturo ang pangalawang dokumento. Ibig sabihin po niyan ay kayo, bilang taong nagbayad at may hawak ng reservation, ay may ganap na kontrol.
Maaari kayong magpasya kung sino ang mananatili at sino ang aalis. Maaari ninyong baguhin ang mga serbisyo at maaari nyo ring kanselahin ang mga partikular na kwarto kung nais ninyo. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Maaari kong kanselahin ang mga partikular na kwarto? Talagang-talaga po. May 5 suite na nakareserba sa ilalim ng inyong pangalan. Maaari ninyong panatilihin ang lahat ng 5 o maaari ninyong kanselahin ang 1, 2, 3 o kahit 4 sa mga ito kung nais ninyo. At ang mga tao sa mga kwartong iyon ay kailangang maghanap ng alternatibong tirahan o umalis sa hotel. Ang ideya ay nagsimulang mabuo sa aking isipan nang may napakalinaw na kalinawan. Miguel, anong oras ang check-out? Karaniwan po ay 12:00 ng tanghali, pero maaari po tayong maging flexible depende sa sitwasyon. At kung may kailangang umalis bago ang oras na yon, posible rin po ba yon? Opo, nag-iisip po ba kayong gumawa ng mga pagbabago sa reservation? Natahimik ako sandali, nakatingin sa labas ng bintana sa mga hardin kung saan nagsimula ng magtrabaho ang mga hardinero. Maaga pa, ngunit nangangako ang araw na magiging maganda, maaraw at perpekto para sa beach. Ang uri ng araw na binalak ng aking pamilya na i-enjoy ng buo sa aking gastos. Miguel, gusto kong gumawa ng ilang pagbabago, pero kailangan kong isagawa ang mga ito ng eksakto sa paraang ipapaliwanag ko. Siyempre po, nakikinig ako. Gusto kong kanselahin ang 4 sa 5 suite. Bahagyang tumaas ang kilay ni Miguel, ngunit pinanatili ang kanyang propesyonal na ekspresyon. Alin po sa mga ito? Kinuha ko ang aking kwaderno kung saan isinulat ko ang mga numero ng kwarto. Mga suite 301, 302, 304 at 305. Gusto kong panatilihin lang ang 303 na sa akin. Naiintindihan ko po at kailan niyo po gustong maging epektibo ang mga pagkanselang ito. Ngayon, pero hindi kaagad. Una, gusto kong i-block ninyo ang access sa mga kwartong iyon ng 10:00 ng umaga. Hihinto sa paggana ang kanilang mga keycard. At pagkatapos, sa 11:00 ng umaga, gusto kong pumunta ang mga staff ng hotel sa mga suite na iyon para ipaalam sa mga bisita na dapat nilang lisanin ang mga kwarto bago magtanghali dahil sa mga pagbabago sa reservation. Nag-notes si Miguel habang nagsasalita ako, hindi nang huhusga at ganap na professional. May mga particular po bang tagubilin na dapat kong ibigay sa staff? Oo, dapat nilang ipaliwanag na ang may hawak ng reservation na ako ang nagpasya na baguhin ang panunuluyan. Na hindi ito kasalanan ng hotel, kundi isang personal na desisyon ng taong nagbayad para sa reservation. At kung itanong nila kung saan nila ako mahahanap para makausap, maaari ninyong sabihin na available ako sa suite 303 pero kung makikipag-usap sila ng maayos. Kung may mga sigawan, banta o kawalang galang sa staff ng hotel, mayroon kayong tagubilin na kontakin ang security. Tapos magsulat si Miguel at tumingin sa akin na may halong paghanga at kuryosidad. Mrs. Williams, maaari ko po bang itanong kung ano ang nag-udyok sa inyo sa desisyong ito? Miguel, may pamilya ka ba? Opo, isang asawa at 2 maliliit na anak. Mahal mo ba sila? Siyempre po. Gagawin mo ba ang lahat para sa kanila? Walang duda. At paano kung pinagtaksilan ka nila? Paano kung nalaman mong ginagamit ka lang nila? Na ikinahihiya ka nila? Na binalak ka nilang lokohin? Natahimik si Miguel sandali. Palagay ko po ay naiintindihan ko na. Sa loob ng 40 taon, pinalaki ko ang aking mga anak. Pinakain ko sila, dinamitan at inalagaan noong sila'y may sakit. Nagtrabaho ako para bigyan sila ng edukasyon. Isinakripisyo ko ang aking mga pangarap para sa kanila. At ngayon, nang akala ko ay maaari na kaming mag-enjoy ng oras ng magkakasama bilang isang pamilya, natuklasan kong tingin nila sa akin ay isang kapaki-pakinabang na abala para magbayad ng mga bill. I'm so sorry, Mrs. Williams. Huwag kang humingi ng paumanhin, Miguel. Hindi ito kalungkutan. Ito ay paglaya.
Pinirmahan ko ang lahat ng kinakailangang dokumento, kasama ang sinumpaang salaysay na inihanda ni Mr. Jenkins. Tumawag si Miguel ng isang notaryo mula sa hotel na dumating sa loob ng 10 minuto para gawing opisyal ang lahat. Isa na lang pong bagay, sabi ko kay Miguel nang matapos kami. Maaari po ba kayong maghanda ng taxi para sa 12:30? Para po sa ilang tao? Para lang sa 2, ang apo kong si Mariana at ako. Pupunta po ba kayo sa airport? Hindi, pupunta kami sa ibang hotel, isang lugar kung saan tunay kaming makakapag-enjoy ng bakasyon. Ngumiti si Miguel sa unang pagkakataon sa aming pag-uusap. Ikinagagalak ko pong tulungan kayo riyan. Pagbalik ko sa aking kwarto, 8:30 na. Siguradong gising na ang pamilya ko, nagpaplano ng isa pang perpektong araw nang hindi ako kasama. Pero sa pagkakataong ito, magiging iba ang mga bagay. Umupo ako sa balkonahe na may isang tasa ng sariwang kape na inorder ko mula sa room service at naghintay. Sa 9:00, matatanggap ko ang unang mensahe mula kay Mariana kasama ang mga usapan mula sa lihim na group chat. Sa 10:00, hihinto sa paggana ang kanilang mga keycard. Sa 11:00, kakatok sa kanilang mga pinto ang staff ng hotel. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, ako ang may ganap na kontrol. Nag-vibrate ang telepono ko. Mensahe mula kay Rafael. Ma, mag-aalmusal na kami. Sasama ka ba? Sumagot ako. Wag na, salamat. May iba akong plano para sa araw na ito. Anong plano? Makikita mo anak, makikita mo. Tiningnan ko ang aking relo. 9:55 na. Sa loob ng 5 minuto, magsisimula na ang countdown, ang sandali kung kailan matutuklasan ng aking pamilya na seryoso nilang minaliit ang babaeng nagbigay buhay sa kanila. At sa totoo lang, hindi na ako makapaghintay na makita ang kanilang mga mukha. Eksaktong 10:00, nag-vibrate ang telepono ko sa unang mensahe mula kay Mariana. Isang screenshot ng lihim na group chat na ipinadala ilang minuto lang ang nakalipas. Perpektong plano para ngayon. Beach buong umaga, spa sa hapon. Siguradong mananatili lang sa kwarto niya yung matanda tulad kahapon. Mahusay. Pagkatapos ng tanghalian, kakausapin natin ang resepsyon para makuha ang kontrol sa ibang mga kwarto. Na-confirm mo na ba sa bangko, Diego? Oo, dapat handa na ang proseso ng dispute mamayang hapon. Bukas, hindi na natin kailangang mag-alala pa sa mga gastos. Bawat mensahe ay isa pang kumpirmasyon na tama ang desisyon kong ginawa. Walang pagdududa, walang pagsisisi, walang lugar para sa panghihinayang. Sila ang pumili ng landas na ito. 10:30, isa pang mensahe mula kay Mariana. Lola, nasa pool po silang lahat. Kasasabi lang ni Papa na pagkatapos daw ng tanghalian, pupunta siya sa reception para ayusin yung mga kwarto. Narinig ko rin pong sinabi ni Tita Monica na ngayon na raw ang huling araw na kailangan nilang magpanggap na maayos ang lahat. Ang huling araw na kailangan nilang magpanggap na parabang ang pagsama sa akin ay isang hindi matiis na pag-arte na sa wakas ay magtatapos na. Nagsalin ako ng isa pang tasa ng kape at umupo ng komportable sa armchair sa tabi ng balkonahe. Mula roon, tanaw ko ang pool kung saan nagsasaya ang aking pamilya. Nasa tubig sina Rafael at Diego kasama ang ilan sa mga apo. Sina Monica at Ana ay umiinom ng cocktails sa ilalim ng isang payong. Lahat ay nagtatawanan, relax, masaya, sinusulit ang bakasyong binayaran ko habang binabalak nilang pagtaksilan ako. 10:55, tumunog ang telepono ko. Si Miguel. Mrs. Williams, handa na po ang sistema. Sa loob ng 2 minuto, ide-deactivate na po ang mga keycard para sa suites 301, 302, 304 at 305. Perpekto. Miguel, handa na ba ang staff mo sa mangyayari? Ganap na po. Naka-standby na po ang aming security team at na-brief na po namin ang mga housekeeper kung paano haharapin ang sitwasyon ng may diplomasya pero may katatagan. Mahusay. Magkita tayo sa loob ng 1 oras. Tiningnan ko ang aking relo. 9:58, 9:59, 10:00.
Sa mismong sandaling iyon, ang mga keycard ng aking pamilya ay naging mga walang silbing piraso ng plastik na. Hindi sila makakapasok sa kanilang mga kwarto, hindi makukuha ang kanilang mga gamit, hindi makakapagbihis o makakaligo pagkatapos ng pool. Naghintay ako. Hindi nagtagal. 17:00, nakita kong tumayo si Ana mula sa kanyang upuan sa tabi ng pool at naglakad papunta sa mga elevator. Malamang ay may kukunin siya sa kanyang kwarto. 10:11, nag-vibrate ang telepono ko sa isang agarang mensahe mula kay Mariana. Lola, sumisigaw po si Mama sa reception. Sabi niya, hindi raw gumagana ang keycard niya. 3 minuto ang lumipas, isa pang mensahe. Ngayon, nandoon na po silang lahat. Galit na galit si Papa. May ipinapaliwanag sa kanila ang receptionist, pero hindi ko marinig ng maayos mula rito. 10:20, tinawagan ako ni Rafael. Ang boses niya ay tensyonado, kontrolado, pero naririnig ko ang takot sa ilalim nito. Ma, may problema sa mga kwarto. Hindi gumagana ang mga keycard. Pwede ka bang bumaba sa reception para tulungan kaming ayusin ito? Anong klaseng problema? Hindi namin alam. Sabi ng receptionist, may pagbabago raw sa reservation pero imposible yon dahil walang nagbago ng kahit ano. Kakaiba naman, sagot ko sa pinaka-inosenteng boses na kaya kong gawin. Sigurado ka bang wala kayong binago? Siyempre hindi, Ma. Pwede ka bang pumunta? Kailangan naming ayusin ito agad dahil gusto nang bumalik ng mga bata sa mga kwarto. Medyo abala ako ngayon anak, pero huwag kang mag-alala. Sigurado akong maaayos din yan. Abala sa ano? Mahahalagang bagay. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. 10:45, nagpadala ulit si Mariana ng mensahe. Lola, kausap ng hotel manager si Papa at si Tito Rafael. Mukha po silang nag-aalala. Nakikipagtalo po si Tita Monica sa isang receptionist. 10:58, tumunog ulit ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, si Diego. Ma, kailangan naming bumaba ka sa reception ngayon na. May isang seryosong hindi pagkakaunawaan at ikaw lang ang makakaayos nito. Anong klaseng hindi pagkakaunawaan? Sabi ng hotel, kinansela mo raw ang mga kwarto namin. Katawa-tawa yon, di ba? Sabihin mo sa kanila na pagkakamali lang yon. Bakit naman katawa-tawa, Diego? Anong ibig mong sabihin na bakit? Dahil wala namang dahilan para kanselahin mo ang mga kwarto namin. Wala ba? Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Ma, anong nangyayari? Sigurado akong ipinaliwanag na sa inyo ni Miguel ng mabuti. Miguel, kilala mo ang manager? Siyempre, nagkaroon kami ng isang napakaproduktibong pag-uusap kaninang umaga. Isa pang katahimikan. Nang magsalita ulit si Diego, tuluyan nang nagbago ang boses niya. Ma, kinansela mo ang mga kwarto namin. Oo. Bakit? Dahil kaya ko. At ibinaba ko ang telepono. Eksaktong 11:00, mula sa aking balkonahe, nakita ko ang mga staff ng hotel na naglalakad papunta sa pool area. 3 sila. Si Miguel, isang babae na tila mula sa guest services, at isang security guard na naka-plain clothes. Nakita kong lumapit sila sa aking pamilya, kung paano kinausap ni Miguel si Rafael habang nakaturo sa hotel. Nakita ko ang mga ekspresyon ng pagkabigla, pagkalito, at pagkatapos ay galit sa mga mukha ng aking mga anak at manugang. Nakita ko kung paano lumapit ang mga apo, hindi naiintindihan ang nangyayari sa kanilang mga magulang na naghahanap ng paliwanag. 11:05, may malakas na kumatok sa aking pinto. Hindi ito ang magalang na katok ng isang bisita. Ito ay malakas, apurahan, desperadong katok. Binuksan ko ang pinto at naroon silang 4, si Rafael, Diego, Monica at Ana. Ang kanilang mga mukha ay isang pinaghalong mga emosyon. Galit, pagkalito, takot, hindi makapaniwala. Sa likod nila sa pasilyo, nakikita ko ang ilan sa aking mga apo na naghihintay kasama ang kanilang mga beach bag. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ba talaga ang nangyayari? Sigaw ni Monica bago pa ako makapagsalita. Magandang umaga rin sa'yo, sagot ko ng mahinahon, tumabi para makapasok sila. Huwag mo akong ganyanin, Estela, patuloy ni Monica. Sabi ng hotel, kinansela mo raw ang mga kwarto namin. Nakakatawa. Bakit nakakatawa? Dahil pamilya mo kami.
Akala ko rin. Lumapit si Rafael, sinusubukang gamitin ang kanyang pinakamapayapang boses. Ma, malinaw na may hindi pagkakaunawaan dito. Bumaba tayo sa reception at ayusin natin ang lahat ng ito. Walang hindi pagkakaunawaan, Rafael. Kinansela ko ang mga kwarto ninyo dahil hindi na kayo welcome sa biyahe ko. Biyahe mo? Tila tunay na nalilito si Ana. Akala ko ba family trip ito? Akala ko rin, hanggang sa natuklasan kong hindi niyo ako itinuturing na pamilya. Kumunot ang noo ni Diego. Anong pinagsasabi mo? Kinuha ko ang aking telepono at ipinakita sa kanila ang mga screenshot ng lihim na group chat na ipinadala sa akin ni Mariana. Pinanood ko ang pagbagsak ng kanilang mga mukha habang binabasa ang sarili nilang mga mensahe. Sinubukan ni Rafael na hanapin ang mga salita. Hindi yan tulad ng iniisip mo. Hindi ba? Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng libreng bakasyon na walang family drama, Rafael. Ang katahimikan sa kwarto ay nakabibingi. Nagtinginan silang apat, naghahanap ng paliwanag, ng dahilan, ng paraan para makalabas sa butas na hinukay nila para sa kanilang sarili. Ma, sa wakas ay nagsalita si Diego. Naiintindihan kong galit ka, pero hindi mo kami pwedeng iwanan ng walang kwarto. May maliliit kaming mga anak. Ang parehong mga anak na ilalayo ninyo sa akin sa pamamagitan ng pagkuha ng yaya. Iyon ay, at paano naman ang bangko, Diego? Nagsimula na ba kayo sa pagdispute ng mga singil? Namutla ng husto ang mukha ni Diego. Paano mo nalaman? Alam ko ang lahat. Alam ko ang tungkol sa group chat. Alam ko ang tungkol sa mga plano ninyong agawin sa akin ang control sa reservation. Alam ko ang tungkol sa mapanlinlang na dispute na binalak ninyong gawin sa bangko. Alam ko ang lahat. Napaupo si Monica sa armchair, tinatakpan ang mukha ng kanyang mga kamay. Si Ana ay parang masusuka. Sina Rafael at Diego ay nakatayo sa gitna ng kwarto na parang mga batang nahuling nagnanakaw ng candy. Kaya, sabi ko sa boses na kakaibang kalmado kahit sa pandinig ko, narito ang inyong mga pagpipilian. Maaari ninyong kunin ang inyong mga gamit na napakabait na inimpake na ng mga staff ng hotel. Maaari kayong tumawag ng taxi at maaari kayong maghanap ng ibang hotel kung saan kayo mismo ang magbabayad para sa inyong bakasyon. O ano? Tanong ni Rafael sa nanginginig na boses. Ay wala, yun lang ang pagpipilian ninyo. Hindi mo pwedeng gawin to, sigaw ni Monica, tumatayo mula sa armchair. Pamilya mo kami, hindi mo kami pwedeng iwanan. Tiningnan ko ng diretso sa mga mata ang babaeng sa loob ng maraming taon ay tiniis ang aking mga payo na may mga pekeng ngiti na nagsalita sa likod ko na nagtulak sa aking anak laban sa akin. Monica, sabi ko nang may kahinahunan na ikinagulat ko, sino ba ang unang nang iwan? At sa sandaling iyon, nakita ko sa kanyang mga mata na alam niya kung ano mismo ang tinutukoy ko. Ang digmaan ay natapos na bago pa man nila malaman na nagsimula na ito. Ang katahimikan na sumunod sa aking tanong ay nakapanghihina. Naririnig ko ang takbo ng air conditioner, ang malayong boses ng ibang mga bisita sa pasilyo, ang marahang tunog ng mga alon na umaabot sa dalampasigan. Pero sa aking kwarto, ang katahimikan ay napakakapal na tila may sarili itong bigat. Si Rafael ang unang sumubok na makabawi. Ma, kabaliwan to. Hindi ka pwedeng maging seryoso. Mukha ba akong nagbibiro? Pero ang mga bata, anong iisipin ng mga apo? Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang paghaharap na ito, naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib, ang aking mga apo, ang tanging mga inosente sa buong kataksilang ito. Ang iisipin ng mga apo ay gumawa ang kanilang mga magulang ng napakasamang mga desisyon at ngayon kailangan nilang harapin ang mga kahihinatnan. Sinusira mo ang pamilyang ito, umiyak si Ana, umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Hindi, Ana. Sinira ng pamilyang ito ang sarili nito noong nagpasya kayong ako ay isang hadlang sa halip na isang mahalagang miyembro. Lumapit sa akin si Diego na nakalahad ang mga kamay sa isang nagsusumamong kilos. Ma, please. Alam kong nagkamali kami, pero kaya natin tong ayusin. Pwede tayong mag-usap. Ngayon ninyo gustong mag-usap pagkatapos ng ilang buwan na pagpaplano ng panlolokong ito? Hindi naman ilang buwan, bulong ni Rafael.
hindi ba? Ginawa ang group chat noong mismong araw na inimbita mo ako sa biyahe, Rafael, noong mismong araw. Pinanood ko siyang gumuho sa loob. Wala nang paraan para itanggi ang ebidensya. Sige, sabi ni Monica, tumayo na may ekspresyon ng galit na hindi na niya sinubukang itago. Gusto mong maging martir? Gusto mong magkaroon ng dramatic moment mo? Sige, pero huwag mong asahan na tatakbo kami pabalik kapag nalungkot ka na naman. Ang kanyang mga salita ay idinisenyo para saktan ako, para pag-isipin akong muli, para galawin ang parte sa akin na laging takot mag-isa. Monica, sabi ko, naglalakad papunta sa pinto at binubuksan ito. Mas gugustuhin ko pang mag-isa kaysa makasama ang mga taong kinasusuklaman ako. Hindi ka namin kinasusuklaman, sigaw ni Diego. Hindi ba? Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng pag-alis ng pabigat at huling araw na kailangan nating magpanggap na maayos ang lahat. Binuka ni Diego ang kanyang bibig para sumagot, pero walang lumabas na tunog. Sa sandaling iyon, lumitaw si Mariana sa pintuan. Naghihintay siya sa pasilyo kasama ang ibang mga apo, ngunit halatang nababagabag. Ano pong nangyayari? Tanong niya sa mahinang boses. Hindi po maintindihan ng mga bata kung bakit kailangan nating umalis. Lalo pang nadurog ang puso ko. Ang batang ito, ang apo ko na nagpakita sa akin ng mga mensahe na naging kakampi ko sa pagtuklas na ito, ngayon ay kailangan na ring umalis. Mariana, sabi ko ng malumanay, halika rito. Lumapit siya at hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Apo, may malalim na hindi pagkakasundo kami ng mga magulang mo. Kakailanganin nilang umalis sa hotel. Pero bakit po, Lola? Tumingin ako kay Diego, ang kanyang ama, nag-iisip kung sa wakas ay magkakaroon siya ng lakas ng loob na sabihin sa sarili niyang anak ang katotohanan. Bakit? Sabi ni Diego sa basag na boses. Gumawa si Papa ng napakalaking mga pagkakamali. Tumingin si Mariana sa kanyang ama. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata nakita ko ang isang pangunawa na higit pa sa kanyang 17 taon. May kinalaman po ba ito sa group chat? Natigilan ang lahat. Lumingon si Ana sa kanyang anak na may takot na ekspresyon. Anong alam mo tungkol doon? Alam ko po ang lahat, Ma. Alam ko kung ano ang mga sinasabi ninyo tungkol kay Lola. Alam kong hindi nyo talaga siya gustong sumama sa biyahe. Alam kong ginamit nyo lang siya para siya ang magbayad ng lahat. Ang katahimikan na sumunod ay iba na. Hindi na ito tensyonado dahil sa pagtanggi. Mabigat ito dahil sa kahihiyan ng pag-amin. Mariana, sinubukang ipaliwanag ni Ana, hindi ganoon kasimple ang mga bagay-bagay. Oo, ganoon kasimple. Inalis ni Mariana ang kanyang mga kamay mula sa akin at humarap sa kanyang mga magulang. So hindi totoo na gumawa kayo ng group chat nang wala si Lola para pagtawanan siya? Hindi totoo na binalak ninyong i-dispute ang mga singil sa bangko para hindi ninyo kailangang magbayad? Hindi totoo na kumuha kayo ng yaya para hindi natin siya kailangang makasama? Bawat tanong ay parang isang sampal sa mukha. Pinanood ko ang aking mga anak at manugang na tila lumiit sa ilalim ng bigat ng mga salita mula sa isang teenager na nakita ang kanilang mga kasinungalingan. Sinaktan ninyo ang nag-iisang tao na laging nandyan para sa atin. Patuloy ni Mariana na may luha sa mga mata, ngunit matatag ang boses. Ibinenta ni Lola ang kanyang wedding ring para mabayaran ang biyaheng ito. Alam niyo ba yon? Ibinenta niya ang singsing ni Lolo? Napaupo si Rafael sa isang upuan na para bang hindi na kayang suportahan ng kanyang mga binti. Ibinenta mo ang singsing mo? Mukhang nasusuka si Diego. Hindi namin alam, sabi ni Rafael. Dahil hindi kayo nagtanong, inakala ninyo na mayroon akong walang katapusang pera para sa mga luho ninyo. Si Monica, na tahimik sa panahon ng talumpati ni Mariana, sa wakas ay nagsalita. Sige, aalis na kami pero hindi pa ito tapos. Banta ba yan? Pangako yan, hindi mo pwedeng tratuhin ang pamilya mo ng ganito at asahan na walang magiging kahihinatnan. Monica, sabi ko, naglalakad palapit sa kanya hanggang sa magkaharap kami. Hindi ko trinato ng masama ang pamilya ko. Ang pamilya ko ang nagtrato sa akin ng masama. Ang nangyayari ngayon ay ang mga kahihinatnan ng mga kilos ninyo, hindi nang sa akin. Tumayo si Rafael mula sa upuan. Ma, please, pwede ba nating ayusin to? Pwede mo bang...
Pwede kung ano, Rafael? Burahin ang mga mensaheng isinulat mo, kansilahin ang mapanlinlang na dispute na sinimulan mo, ibalik ang respeto na kinuha mo sa akin. Pwede kaming humingi ng tawad. Humingi kayo ng tawad dahil nahuli kayo o dahil talagang nagsisisi kayo? Hindi makasagot si Rafael. Eksakto. Sa sandaling iyon, marahang kumatok si Miguel sa bukas na pinto. Pasensya na po sa abala, Mrs. Williams. Handa na po ang taxi para sa pamilya. Tumingin siya sa aking mga anak. Ang inyong mga gamit ay nasa lobby na po. Maaari po kayong tulungan ng hotel na maghanap ng alternatibong tirahan kung kailangan ninyo. Salamat, Miguel. Taxi? Tanong ni Ana. Aalis ka rin? Oo, si Mariana at ako ay pupunta sa ibang hotel kung saan tunay naming ma-e-enjoy ang bakasyon na nararapat sa akin. Sasama sa'yo si Mariana? Tila tunay na nagulat si Diego. Tumingin ako sa aking apo na matatag na tumango. Si Mariana ang tanging tao sa pamilyang ito na nagtrato sa akin ng may respeto at katapatan. Siya lang ang nararapat na makasama ko sa bakasyong ito. Hindi mo pwedeng kunin ang anak namin, sigaw ni Ana. Hindi ko siya kinukuha, pinipili niyang sumama sa akin. Mariana, kinausap ni Diego ng direkta ang kanyang anak. Hindi mo pwedeng gawin to, pamilya mo kami. Pamilya rin natin si Lola at pinagtaksilan ninyo siya. Hindi ako pwedeng maging bahagi niyan. Sagot ni Mariana na may ekspresyong nagahalo ang pagmamahal at pagkadismaya. Ilang araw lang naman, dagdag ko. Pagkatapos noon, pwede na siyang magpasya kung gusto niyang bumalik sa inyo o hindi. Kidnapping to, bulong ni Monica. Hindi, sabi ko ng matatag. Katarungan ito. Lumapit sa akin si Rafael sa huling pagkakataon. Ma, kung aalis tayo ng ganito, hinding-hindi na magiging pareho ang lahat sa atin. Rafael, inilagay ko ang kamay ko sa kanyang balikat at sandali nakita ko ang maliit na batang siya dati bago siya naging lalaking piniling pagtaksilan ako. Matagal nang hindi pareho ang lahat, tiniyak mo yan. Kinuha ko ang aking maleta na inimpake ko kaninang umaga pagkatapos ng aking meeting kay Miguel. Handa na rin ang kay Mariana. Saan kayo pupunta? Tanong ni Diego sa isang talunang boses. Sa isang lugar kung saan maaari akong maging isang lola nang hindi kailangang humingi ng paumanhin sa pag-iral. Naglakad kami papunta sa pinto. Sa pasilyo, naghihintay ang ibang mga apo, nalilito at malungkot, hindi lubos na nauunawaan kung ano ang nangyayari, pero alam na may isang mahalagang bagay na nasira. Lumuhod ako sa harap nila. Mahal na mahal ko kayong lahat, sabi ko, at hindi ito kasalanan ninyo. Balang araw, kapag malalaki na kayo, maiintindihan ninyo kung bakit kinailangang gawin ito ni Lola. Si Thomas, ang 8 taong gulang, ay niyakap ako ng mahigpit. Hindi na po ba tayo gagawa ng mga sandcastle? Balang araw, gagawa tayo ng pinakamagagandang sandcastle sa buong mundo, pangako ko sa kanya. Kapag naaalala na ng mga magulang ninyo kung paano tratuhin ang mga taong mahal nila. Naglakad kami ni Mariana papunta sa elevator. Habang nagsasara ang mga pinto, nakikita ko ang aking pamilya sa pasilyo. Ang aking mga anak na talunan, ang aking mga manugang na galit, ang aking mga apo na nalilito. Sa lobby, naghihintay si Miguel kasama ang aming taxi. Mrs. Williams, sabi niya habang isinasakay ng driver ang aming mga maleta. Isang karangalan po na makilala kayo. Ang ginawa ninyo ngayon ay nangangailangan ng malaking tapang. Hindi ito tapang, Miguel. Ito ay pag-iral. Habang papalayo ang taxi mula sa hotel, tumingin ako sa likod na bintana. Nakikita ko ang aking pamilya sa pasukan, kasama ang kanilang mga maleta, malamang na tumatawag sa ibang mga hotel, naghahanap ng matutuluyan. Nagsisisi po ba kayo, Lola? Tanong sa akin ni Mariana. Inisip ko ang tanong habang pinagmamasdan namin ang dumadaang tanawin. Inisip ko ang 40 taon ng pagiging ina, ang mga sakripisyong hindi kailanman kinilala, ang pagmamahal na ibinigay ko ng walang inaasahang kapalit, ngunit sa huli ay umasa man lang ng pangunahing respeto. Hindi, sa wakas ay sagot ko. Ang pinagsisisihan ko ay ang tagal bago ko pinahalagahan ang sarili ko. Ang taxi ay patungo sa isang maliit na boutique hotel sa tabing dagat kung saan ako nagpa-reserve kaninang umaga, isang lugar kung saan ang isang lola at ang kanyang apo ay maaaring magtayo ng mga sandcastle,
mag-enjoy ng tahimik na mga hapunan at alalahanin kung ano ang ibig sabihin ng maging isang tunay na pamilya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong malaya ako. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, inuna ko ang sarili kong mga pangangailangan. Nakakatakot at nakapagpapalaya ito ng sabay, ngunit higit sa lahat, naramdaman ko lang na tama ito. Nagustuhan mo ba ang aking kwento at mula saang lungsod ka nakikinig? Magkita-kita tayo sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para makapagpatuloy akong magdala ng mas marami pang kwentong tulad nito. Maraming salamat sa iyong matamis na suporta. Hinihintay ko ang iyong mga komento sa kwento. Sa screen, makikita mo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng buhay ng may pagmamahal at paggalang.